Hindi man lantaran sa publiko ang pagpapahayag ni na Boy Abunda at Bong Quintana ng pagmamahal sa isa't isa ay hindi naman naging lihim sa karamihan, lalo na sa industriyang kanilang ginagalawan. Ang masaya at matatag nilang relasyon na umabot na ng mahigit 3 dekada. The Philippine Showbiz List presents Boy Abunda and Bong Quintana Love Story. The beginning of their love story. Nang minsang makapanayam si Bong tungkol sa usapin ng kanilang love story, ay binahagi niyang bago pa dumating si Boy sa kanyang buhay, ay ibinunyag niyang may minahal din siyang babae. Ayon kay Bong, tumagal ng 2 taon ang relasyon nila ng naturang babae, pero nang magtapos na sila ng high school ay naputol din ang kanilang relasyon. Hindi naman ikinaila ni Bong na nung una ay pinangarap niya talaga ang magkaroon ng asawa at mga anak at makabuo ng isang pamilya. Pero sadyaan niyang mapaglaro ang tadhana at alam niyang lahat ng nangyayari ay mayroong rason. Kasunod nga nito ay ang pagdating ni Boy sa kanyang buhay at ang pagpasok nito sa kanyang puso. Balik tanaw pa ni Bong na unang nagtagpo ang landas nila ni Boy taong 1983 sa dance studio ng Metropolitan Theater. 17 taong gulang lamang siya ng mga panahong yon, kung saan isa siyang apprentice sa dance class ng tanyag na si Douglas Nieras. Pagkikwento pa ni Bong, ng mga sandaling yon ay nagsasayaw siya at napansin niyang may ulong nakasilip sa kanila at yun anya ang unang beses niyang nasilayan si Boy. Matapos nga daw noon ay umakyat na si Boy sa opisina nito at tinawag ang sekretary ng dance troupe. Walang kaalam-alam si Bong na nagtatanong na pala si Boy sa personal niyang detalye o kanyang profile. Ito na anya ang simula dahil kasunod nga raw noon ay inimbitahan siya agad ni Boy na magtanghalian at kasama nila noon ang kanyang ballet teacher. Nang matanong si Bong kung may spark ba siyang nararamdaman sa pagitan nila ni Boy ng mga oras na yon, anya agad daw siyang na-attract kay Boy dahil sa sobrang galing daw nitong magsalita ng Ingles at hangang-hanga siya kung paano ito magsalita. Matapos nga ang tagpong ito ay ang pagkakalapit nila kung saan ay unti-unti nilang kinilala ang isa't isa hanggang sa mauwi na nga ito sa pag-iibigan. Karaniwang ginagawa nga daw nila noon na date ay ang pagkain ng dinner sa labas at ang pagpunta sa Cafe Adriatico at Stargazer. Pagbubunyag pa ni Bong na sa tuwing nagtutuksuhan sila ni Boy kung sino ba sa kanila ang talagang nanligaw ay nagtuturoan pa sila kung sino nga ba sa kanila. Kaya napagdesisyonan na lang daw nilang walang ligawang naganap at sadyang nangyari magically ang pagmamahalan nila at opisyal na naging magkasintahan sila noong November 3, 1983. Bong's foundation of long-lasting relationship with Boy. Sa pagsisimula ng kanilang relasyon, hindi ikinaila ni Bong na dumaan sila sa napakatinding mga pagsubok. Para kay Bong, maituturing nga raw niyang biggest challenge noon ay ang makakuha ng pagtanggap mula sa lipunan, mga kakilala at maging sa kanilang pamilya. Pero sa kabila nito ay hindi daw gaanong nahirapan si Bong dahil sa nakikita niyang malakas na suporta mula kay Boy na sobrang confident nito na malalagpasan nila ang estadong ito. Ayon kay Bong, ang biggest challenge nga raw na dumarating ay lumiliit dahil andyan si Boy sa kanyang tabi na palaging nakaalalay at tinutulungan siya kung ano ang mga dapat na gawin. Aminado din si Bong na hindi perpekto ang relasyon nila ni Boy, pero anya, lahat ng ito ay nalagpasan nila dahil sa mas nangibabaw ang pagmamahal nila sa bawat isa. Mahalaga din daw anya na nagkakasundo sila at isang araw sa pundasyon o component na masasabi niyang rason kung bakit tumagal ang kanilang relasyon ay dahil sa naroon palagi ang pagmamahal, respeto, tiwala at commitment nila sa isa't isa na kahit na anong mangyari ay napapanatili nila ito. Boy on his relationship with Bong. Sa panig naman ni Boy, inihayag niyang sobrang mahal si Bong ng kanyang nanay Lising at ng kanyang pamilya pero mas naging mahirap raw sa side ni Bong. Anya nung nag-umpisa pa lang daw ang kanilang relasyon ay hindi siya pumupunta sa bahay nila Bong dahil sa ayaw niyang malagay sa alanganing sitwasyon ito na kung saan ay hindi nito alam ang gagawin lalo pa at lumaki ito sa extremely macho at athletic na pamilya. Pero ayon kay Boy, isang araw ay nakapagdesisyon siyang sumali sa Sunday lunch kasama ang pamilya Quintana. Kung nagsimula man daw sa mahirap ang relasyon niya sa ama ni Bong,
na tinatawag niyang Papa, kinalaunan ay lumabas na ito anya ang most beautiful relationship dahil sa nadiskubre niyang biggest fan niya pala ang ama ni Bong. Sa tuwing nakakapanayam naman si Boy tungkol sa relasyon nila ni Bong, ay naging bukas ito sa pagsasabing hindi ito puro bed of roses. Ang takbo nito na kung saan ay marami din silang kinaharap na pagsubok. Anya ang dami nilang kagaguhan noon at ang dami nilang ayaw sa bawat isa. Ngunit sa kabila daw ng lahat ng ito ay nalalampasan naman nilang pareho. Hindi daw sila umaabot sa puntong nagkakahiwalay at kung may problema sila ay hindi sila natutulog ng hindi na pag-uusapan o naaayos. Hindi din itinanggi ni Boy na madami siyang naging kasalanan kay Bong noon at humihingi siya ng tawad rito. Kung tatanungin naman daw siya kung ano naging perfect at loyal ba si Bong sa takbo ng relasyon nila, ayon kay Boy, ayaw niyang malaman. Hindi niya raw kailangang malaman ang mga kamalian ni Bong para mahalin niya ito in this lifetime and beyond, sapagkat mahal niya ito sa kung ano man ito. Anya tulad ni Bong ay hindi din siya perpekto. Isa lang daw ang sigurado ni Boy, na alam niya na ang pagmamahal niya at pagmamahal nila sa isa't isa ay higit na malaki kesa kasalanang nagawa kung saan ay patuloy silang nagkakapatawaran. Nang matanong naman si Boy kung pang ilang boyfriend niya si Bong, ibinunyag niyang marami siyang nakarelasyon noong kanyang kabataan bago ito. Pero anya, kung totoo at seryosong relasyon ang pag-uusapan, pangalawa si Bong sa naging nobyo niya. Sa usaping pagkikipaglandian naman ni Boy sa ibang lalaki, nagpakatotoo siya sa pagsasabing dumaan din siya sa ganong estado, pero hindi anya kailanman siya nagsinungaling sa kahit kanino man at alam ng lahat na palaging una sa buhay niya si Bong. Kung may landian man daw ay alam ng mga ito ang kanilang limitasyon. Sinisigurado daw ni Boy na sa kanyang paglalakbay bilang gay man ay hindi siya nalilito, na hindi siya kailanman nawawala at palagi siyang naghahanap ng paraan upang makabalik sa puso ni Bong. Sa mga pagkakataong nagkakasala daw si Boy kay Bong ay hindi umano siya kailanman nagduda sa pagmamahal niya rito kahit na nung panahong mahina siya. At anya, ang pagmamahal at suporta na binibigay sa kanya ni Bong sa lumipas na taon ay masasabi niyang unconditional at blessing na mahirap hanapin. Sa sekreto naman ng long-lasting relationship nila ni Bong, sinabi ni Boy na walang formula rito. Paliwanag niya na hindi lahat ng ginagawa nila ni Bong upang mapanatili ang matatag nilang pagsasama ay pwede o gagana din sa iba. At anya, mahalaga na kailangang kilalanin din ang sarili. Quality time for each other. Sa haba ng kanilang relasyon, inamin ni na Bong at Boy na wag basta magpakampante dahil lang sa matagal na kayo. Isa umano itong desisyon na kailangang ginagawa araw-araw at ang pagpili at pananatili nilang magkasama hanggang ngayon ang magandang desisyon na kanilang ginawa. Dapat din daw ay pinagpapatuloy pa rin ang pagmamahal, paggalang at pakikinig sa bawat isa. At dahil nga sa pareho silang busy sa kanilang mga trabaho na madalas sa 100 oras lang na nagkakatagpo ang kanilang mga landas, ay sinisigurado naman ni na Bong at Boy na kahit papaano ay magagamit nila ang sandaling ito upang kumustahin ang isa't isa at mapag-usapan ang mga bagay-bagay tulad na lamang kung anong nangyari sa buong araw nila. Minsan naman ay nagkakaroon din sila ng mga debate, pero sa huli ay pareho umano silang may natutunan rito. Pagbubunyag pa ni Boy na isa sa sweet na ginagawa nila hanggang ngayon ay ang pagsusulat nila ng love notes o letters para sa isa't isa. At bukas din sila sa komunikasyon na kung saan ay hindi sila nagkakasawaang magtawagan o mag-text at kumustahin ang bawat isa upang siguraduhin safe sila at walang problema. Patunay nga ng kilig na nararamdaman nila sa isa't isa ay ang tawagan nilang baby na ayon kay Boy kahit na umabot sila ng 100 taon, hindi magbabago ang endearment nilang ito. Inamin naman ni Boy na lumagpas na sila sa stage ng entitlement and expectations dahil sa alam nilang pareho ni Bong na magkakasama sila hanggang sa dulo. Maliban dito ay naibahagi din ni na Bong at Boy na hindi nila kayang mabuhay kung sakaling mawala ang isa sa kanila. Sa hinaba-haba na raw ng kanilang pagsasama, kahit na isiping gigising sila isang araw na wala sa tabi nila, ang bawat isa ay hindi nila makaya. Kaya kung papayagan daw ng panahon, nais nila sanang sabay sila dahil sa ayaw nilang maiwan ang isa't isa. On having children.
Tunay ngang kahanga-hanga ang tatag ng samahan ni na Boy at Bong at hindi na questionable pa ang pagmamahal ng mga ito para sa isa't isa. Pero sa kabila nga nito, isa ang hinahanap sa kanila ay ang pagkakaroon ng isang buong pamilya o ang pagkakaroon nila ng anak. Sa isang interview nga ni Karen Davila kay Boy ay hindi maiwasang itanong sa kanya ang usaping ito. Pagbubunyag ni Boy, maraming beses na nilang binalak ni Bong na mag-ampon. Pero makailang beses din daw silang hindi nagkakatagpo sa mga desisyong ito. Paliwanag ni Boy na may mga panahong gusto na niyang mag-ampon sila at handang-handa na siyang magkaroon ng bagong miyembro sa bubuuin nilang pamilya, ngunit ayaw ni Bong. May punto naman daw na si Bong naman ang nagpaplano at handang-handa na mag-ampon sila, ngunit ayon kay Boy, siya naman ang hindi handa sa bagay na ito. Kung usaping pagkakaroon ng sariling dugot laman nila ni Bong sa pamamagitan ng kanilang mga sperm, ay hindi ikinailan ni Boy na hindi sila umaabot sa usaping yon. Hindi daw maisip ni Boy na magkaroon siya ng anak sa ibang babae at hanggang sa pag-aampon lang ang kinukonsidera niya. On marriage. Bilang isang kilalang leader ng LGBT community, ay bukas si Boy sa pagsuporta at pakikipaglaban sa same-sex marriage. At kung kasalan nga ang pag-uusapan, ay makailang beses na ring naibahagi ni Boy ang kanyang pananaw tungkol rito. Kung tutuusin, ay maaari nga raw silang magpakasal sa ibang bansa dahil legal doon ang same-sex marriage, pero hindi nila ito ginagawa. Paliwanag ni Boy na nagpakatotoo lang siya dahil nandito sila sa Pilipinas nakatira at alam niyang mahirap ang estado ng katulad nila dito sa bansa na makakuha ng pantay na karapatan tulad ng iba gaya na lamang ng pagpapakasal. Kaya kung may first step man daw siyang gagawin na makapagbibigay sa kanila ni Bong ng civil rights bilang magka-partner, ayon ang makasal sila sa papel pero nilinaw niya na ayaw niya sa seremonyas. Ngunit paniniguro ni Boy na kahit hindi sila sumailalim sa anumang seremonyas, ay alam niyang ilang beses silang ikinasal ni Bong sa harap ng Diyos. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!